irony is, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Opo, alam nila ang dahilan ko kung bakit parang spoiled na spoiled yung mga senior citizen. Alam nila, yan si Chihuahua, majority floor leader yan eh. At alam nyo ba mga boss na dahil sa pag-ingay at pangangalampag natin, sumagot na mismo si Yorme Isko Moreno na siya yung Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay nako po. Alam naman pala ni Chihuahua mga kuys. Ha? Dito natin maririnig galing kay Yorme Isko Moreno ang buong katotohanan mga kuys, mga gayas. So kita nyo ngayon mga kuys kung gaano po sila kahipokrito. Ha? At mayroon pang isa mga kuys, mga gayas ha. Dahil yung vlogger na kinasuhan ni Lacuna ay lalaban hanggang sa dulo mga kuys, mga gayas. Opo, yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Kaya bago po tayo mag-umpisa, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe sa mga kuys, mga guys, at pag-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. And this video mga kuys, mga guys, is credit to Yorme's Choice. Ayan, kung hindi nyo pa po nasusubaybayan o nakasubscribes, yan po yung YouTube at Facebook page po ni Yorme's Choice mga kuys, mga gaya. Paki-follow, like, and share, and subscribe rin sa kanya mga kuys ha. So without a further ado, let's begin. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Yorme Isko Moreno, sokpa. Irony is, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Opo, alam nila ang dahilan ko kung bakit parang spoiled na spoiled yung mga senior citizen. Alam nila, yan si Chihuahua, majority floor leader yan eh. At alam nyo ba mga boss na dahil sa pag-ingay at pangangalampag natin, sumagot na mismo si Yorme Isko Moreno na siya yung mayaman middle class. Dahil typically ang gobyerno kung tumingin partikular. Ito hindi ginawa ko pangkalahatan. Bakit? Para hindi na magkasamaan ng loob. Pero mo dalawa kayong mag-asawa nasa loob ng bahay, may karamdaman, mano pa, may karamdaman. Yung mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo. Tapos biglang mawawala dahil walang pakinabang sa politika, wala ng programa. Mali yun. Masakit yun eh. Tumulong ka na nga, nakasakit ka pa ng damdamin. O tay, totoo bang wala na yung gatas ng issue? Totoo ba yung chismis na pinalitan ng stick po? Totoo? Biruin nyo mga kuys, mga gaya. So, paano nila sinunod? Si Yorme Isko Moreno, kasi yun po yung kanilang mga pangako na susundin daw si Yorme Isko Moreno. Yung gatas, pinalitan ng stick, di magkaka-diabetic pa yung mga tao. Yung mga lulat-lulo natin dyan. Galit talaga sa inyo. Bibigyan ko yung gatas para lumakas, binigay sa inyo, diabetes. Tay, totoo na ba wala na rin yung black rice at brown rice? Alam niyo ba istorya ng black rice? Napagalitan ako ng matanda dyan. Ang sabi sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa aming bigas, ulit ba? Maitim na, makunat pa, mahirap pang lutuin. Wala na. Sabi ko, Nay, pasensya ka na. Yan kasi yung pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Nay, tay, totoo ba? Yes! Yung cake, naging cupcake. Totoo?
Si mga kois mga gayas. Yung cake naging cupcake. Wow. Sana all yung cake maging cupcake. Ganun po sila katindi mga kois mga gayas. Paano lang ngayon masasabi na mahal na si Yorme Isko Moreno? Ha? Maliban sa tinaksila nila si Yorme Isko Moreno, kinawawa po nila yung mga lula't lulo natin, yung mga Manilinyo, mga kois mga gayas. Sakla po ba? Wala na rin? Wala ka na natanggap? Nay, real talk. You know what's ironic about the situation? The irony is, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Opo, alam nila ang dahilan ko. O si mga kois mga gayas. You will know together mga kois mga guys. English yun na. Posible naman nagagawa ng mga programa si Yorme Isko Moreno na hindi nila alam na kasama nila si Yorme Isko Moreno sa mga kapanahunan na iyon. At diba, panay-puri pa nga sila kay Yorme Isko Moreno. Anong ginawa ngayon? Panay-banat na. Oh, hindi daw makabuluhan yung mga ginagawa ni Yorme Isko. Wow! Wow! Ha? Pakinggan kung sino yung majority floor leader. Kung bakit parang spoiled yung mga senior citizen. Alam nila, yan si Chihuahua, majority floor leader yan eh. Konselya, majority. Pakasama ng amo niyang vice mayor. At alam nila ang dahilan ko. Kung bakit parang ini-spoiled ko kayo. Alam niyo. O see, finish na mga kois mga. Finish na talaga sila si Joel Chua mga kois mga guys. Piruin mo, napakagandang programa ni Yorme Isko Moreno noon, binali nila ngayon. Anong kadahilanan? Sige nga. Anong binali? Yung insure na gatas, wala. Nga. Yung pakik ni Yorme Isko Moreno, nga. At higit pa dyan, yung panay na panira kay Yorme Isko Moreno. So paano sila mananalo ngayon? Ha? Iyan pala yung mga gawain nila sa tuwing wala ang ama ng City of Manila, mga kois. Yan pala yung ginagawa nila. Ginawawa po nila yung mga batang Manila, mga kois, mga gaya. So, mismo si Yorme Isko Moreno na nagsabi niyan, mga kois, mga gayas, ha? Fact check lang po tayo, mga kois, mga gayas. Bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Ba't parang pag birthday pinag-uusapan, kinakabahan kayo lahat? Ngayon, mag-alala dyan. Lahat tayo dyan pupunta. Una-una. Pero, kidding aside, alam mo yung pakiramdam mo, ikaw yung bata, nasa loob ka ng bahay, yung mabigyan mo ng ngiti, yung matanda, yung maparamdam mo sa kanyang mahalaga pa siya, yung maparamdam mo sa kanyang pinagmamalasakitan mo pa siya. Tama, sinabi ni Gigi, nung bata kami, malambot ang buto namin, matitigas ang buto nyo, inalagaan nyo kami. Ngayon naman, paano ba namang marupok na buto nyo, kami naman ang matigas ang buto, alagaan namin kayo. Yes. Mama. Alam nila yun. They should know. Why change it? Bakit kailangan pang baguhin? Bakit pagpatingkol sa senior citizen, pahirap ng pahirap, pawala ng pawala, palit ng palit. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, linggo-linggo, milyon-milyon ng gastos. Si mga kois, mga gaya. Yung pagsusumba pala nila dyan sa may Ruas Boulevard, mayad ba pala yan? Saan kinukuha? Siyempre sa kaba ng gobyerno, siyempre naman sa sarili lang bulsa. Ha? Alam na, Liz. Pati yung pagsusumba, kinikitaan ang mga kois, mga guys. Pinakikitaan ang mga kois. Kakaiba sila sa lahat ng kakaiba. Kaya pala gusto nilang mananatili sa pwesto kahit ayaw na ng taong bayan. Kita nyo? Mga kois, yung logic, diba? Yung logic. Magpasunsyo sila sa city hall, milyon-milyon ng gastos pagdating sa matanda. Ba't parang namumutla kayo? Kung
Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumain? Ha? Hindi pa kayo kumakain? Taas ka kamay na hindi pa kumakain? Ha? Hindi pa kayo kumakain? O, huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. Alam niyo ha? Taga-tundo to H. O sige, Nay, Tay, umuwi kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Pag-asa man lamang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Mayawa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, totoo ba na kapag kayo magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online schedule pa kayo? Wow! Sosyal. Ano? Chinese general? It doesn't make sense. Nay, Tay, real talk. Diyan yung mahalata na ang leader, hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit ko nasabi yun? Tingnan natin ha. Sige, sakyan natin. Sumunod tayo sa pamahalaan. Anong gusto nila? Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Cellphone. Oh. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Tay, anong pangalan niyo, Tay? Tatay Armando, kwentuhan lang to Hindi to mangyayari sa'yo. Sample lang. Just for the sake of conversation. Isang araw, halimbawa, si Tatay Armando hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center. Hinahapo ako, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka lo wala kang online. Ano nangyari kay Tatay? Alam na aking ama. Kala mo, Apple, daw lang marunong kumanta. It doesn't make sense. Anong ibig niya sabihin? Magpapabipi lang ako? Kailangan ko pa mag-online schedule? Wow! Nay, Tay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, kaya hindi ko akuin ako lang. Yung panahon na sinundan ko, si Era, si Alfredo Lin, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachin, si Villegas, si Lacson, lahat na nagdaang mayor. Ang taong bayan pagpupunta sa health center, 1-2 sawa. Anytime pupunta ka sa health center, magpapacheck up ka. Bakit ngayon kailangan pang i-online? Oh, Nay, Tay, para mabilis ang usapan, pumanatag kayo. Pangalawang pag-asang iuwi ninyo. May awa ang Diyos. Nakabalik tayo sa tulong nyo. Ang una kong ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia sa mga matatanda. Naalala niyo yung bumili ako ng dati? Vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Dahil nawala na rin yung bakuna ng sanggol. Ibabalik ko ang metformin losartan. At ibabalik ko, Nay, Tay, yung iron and calcium para sa mga buntis na mga nanay at tatay nating umaasa sa health center. Lahat, pagpalain nawa kayo na ang pong may kapal. Ay, sorry po. Manila! God first. Thank you! Mga boss, nandito Si mga kois, mga gaya. So, real talk po sila talaga. Real talk po talaga sila. Oh, pero ano, kasama nila si Romisco Moreno noon. So, anong pinalalabasan na ngayon? Puro kasinungalingan, paninira kay Yorme Isko Moreno. So, siyempre talagang masasaktan si Yorme Isko Moreno dahil
yung effort niya, yung pagod niya para sa mga programa na iyon. Ngayon, nga. Yung mga pabahay na yan. Binalik po nila yung terms and condition, mga kois, mga guys. So ngayon, kapit parang tuko, mga yan, mga kois. Kapit parang mga tuko lang. Gustong mananatili sa pwesto kahit ayaw na ng taong bayan. Saklap, di ba? Nanghihinayang po sila eh. Bakit? Logic, alam nyo na yun kung ano. Willing-willy sila. Nawiwili sila ako. Bakit tayo na umalis dyan sa City of Manila na hindi naman po sila karapat-dapat. O ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Dahil nakikita nila na mas mapanatag sila. Umasinso sila sa panahon ni Yorme Isko Moreno. O ngayon, nga, mga batang Maynila, mga kuways. Ha? So kaya, ganun po kayo kamahal ni Yorme Isko Moreno kung bakit siya babalik sa City of Manila. Mga kuways, mga gayas. So ito naman sa second video, mga kuways, mga gayas. Ito yon. May grab shout out sa'yo, Sir Eli San Fernando, ha? Credit to this video. Ito yung vlogger. At may tumatakbo po ito ngayon bilang party list ng trabaho yata. Trabaho, nakalimutan ko lang. Basta paki-search lang po ng kanyang social media account at yung TikTok niya, mga kuys, mga guys. No? Ito yung kinasuhan ng Manila City Hall, mga kuys, mga gayas. Dahil balat sibuyas kan sila, umiiyak po sila. Tungkol po ito sa kanyang in-expose dyan sa UST, University of Santo Tomas, mga kuys, mga gayas. At yun pa nga po ay talagang nagsalita rin si Yorme Isko Moreno sa mga panukala po nila. At huwag kang mag-alala, Sir Eli San Fernando, dahil may Yorme Isko po tayong matino, karapat-dapat na magiging isang mayor sa City of Manila. Eli, pasok. Sa Manila City Hall kasi kakatapos lang ng hearing para dun sa kasong sinampa laban sa akin na cyber libel. Kung matatandaan nyo, last year pa tong kaso na to sinampahan ako ng cyber libel kasi nag-ingay at kinalampag ko yung Manila Health Permit na tinututulan mismo ng mga manggagawa dito sa Manila City. Nagugat yung kaso, mga boss, sa UST kung saan muntik mawalan ng trabaho yung mga teaching professionals ng University of Santo Tomas dahil dun sa Manila Health Permit. Bukod doon, nagingay din yung mga healthcare workers at iba pang mga manggagawa ng University of Santo Tomas. Gaya ng sinabi ko nung unang-una pa lang, mga boss, di ako atras dito sa kasong to. Lalaban tayo hanggang dulo. Kasi hindi naman ako nagsasalita para sa sarili ko. Kasama ko yung libo-libong mga manggagawa dito sa Manila City na tumututol dyan sa Manila Health Permit. At gusto ko lang ipaalala, mga boss, yung sinabi mismo ng Korte Suprema na hindi mali na punahin ang mga public servants at walang puwang ang mga balat sibuyas sa public service. Kaya dyan din naman ang gagaling yung kumpiyansa natin, mga boss, na wala tayong ginawang mali. Titindigan natin yan. Hindi mali na punahin ang mga public official. Kahit nga murahin, yung mga putang inang mga opisyal na yan, walang mali dun As long as related yung pagpuna at pagsasalita doon sa kanilang trabaho bilang mga public servants. At alam nyo ba, mga boss, na dahil sa pag-ingay at pangangalampag natin, sumagot na mismo si Yorme Isko Moreno na siya yung mayor nung panahon kung kailan nagawa yung ordinansa kung bakit merong Manila Health Permit na tinatawag. Pakinggan natin. Kasi mga kois, mga gayas. Ang purpose talaga noon, mga kois, mga gayas. Kasi pandemya yun, mga kois, mga gayas. Pandemya yun. Yung ginawa, yung ordinansa programa ni Yorme Isko Moreno noon sa UST, mga kois, mga gayas. Ang problema ngayon is, pinagpatuloy pa rin la kahit wala na pong pandemya o COVID-19, mga kois, mga gayas. At ayon nga ni Kaili San Fernando, na parang pinagkakakitaan po ito. Sino kaya yung asawa ni Mayura, ha? Yun po ang sabi ni Kaili San Fernando, kaya po nakasuhan po siya ng cyber libel, mga kois, mga gayas. At hoping naman po na talagang madismiss po yung kaso na iyon, mga kois, mga gayas. Okay? Yung mismong pahayag ni Yorme. I will amend that law. I promise that to Eli. Sabi ko, Eli, sabihan mo na taga-Uster. Sen San Fernando po.
Na nakita kami kasi nadumando siya. Sabi ko, kawawa ka naman. Rin naman yung dandami ng tao na ako madedemanda ka pa nga. Sabi ko, anyway, kausap mo yata yung mga taga-UST. Kasi I don't wanna exploit the UST employees for political purposes. Anyway, I know that I'm gonna do. If I get elected, diba? So, sabi ko, Eli, sabihan mo sa kanya, pagdating ng araw, makabalik tayo, amendahan ko yung batas na yan. So yun lang mga boss, laban lang tayo hanggang dulo. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta dito sa platform natin. Di tayo papatinag, di tayo papatahimik, mag-iingay pa tayo, mangangalampag pa tayo, at patuloy natin ipaglalaban ang karapatan ng manggagawang Pilipino. Okay, mamaya ka na mag-heart speed. So, yun mga kois, mga guys, no, talagang, yung bang mga galawang desperado na nila, mga kois, mga guys, na kung sino yung nakikita nila na parang kontrato, hadlang to sa ating daan. Gagawin po nila ang lahat, mga kois, mga guys, kasi nasa kapangyarihan po sila eh. Nasa kapangyarihan po sila, pero, after ng eleksyon, nako po, baka magbalot-balot na rin kayo dyan. Baka kasi may mahabol, especially dyan sa City, Manila, mga kois, sa City Hall, mga kois, mga gayas. Kung makita na hindi o wala sa wasto o wala sa ayos yung mga paggastos ng pera ng kaban ng gobyerno, nako po, may mahabol talaga si Yormisco Moreno dyan, mga kois, mga gayas. So now, doon natin napagalaman, mga kois, mga gayas, na, well, obvious naman po, na alam naman po natin na dahil imposible naman po na gagawa ng programa si Yormisco Moreno na hindi po nila alam, napaka-imposible po yun. O bakit nila sinungalingan ngayon? Dahil nga, ayaw nila na babalik si Yormisco Moreno at ayaw nilang manalo si Yormisco Moreno. Bakit naman nila ayaw babalik si Yorme dyan sa City of Manila? Problema ba yun nila kung mabalik si Yormisco Moreno? Hindi naman siguro pinagbawal ang batas na di ka na pwedeng makakabalik once na manalo ka na ng isang beses sa pagka-mayor. Wala pong batas na gano'n. Nasa batas nga, 3 termino, which is yung 9 years to 10 years. Na pagserbisyo, saka ka na pwede magpapalit ng iba. Yun lang nasa batas, mga kois. Pero wala sa batas na pag nanalo ka ng isang termino, hindi ka na makakabalik. Kanilang batas po yun, mga kois, mga kayas. Labag po yun sa konstitusyon ng ating sa batas ng Pilipinas, mga kois, mga kayas. Siguro talaga may kinakatakutan silang o mabunyag makita, masilip si Yormisco Moreno sa pag-upo nito, mga kois, mga kayas. Hanggang umaga, palinisin nyo na yan, opisina nyo, maglinis-linis na po kayo. Dahil wala alam nyo, mga kois, mga kayas, formality lang po talaga ang inaantay ng taong bayan para makaupo si Yormisco Moreno. Nakarang araw, recently video natin, nakita nyo naman, talagang lumabas. Yung nagsabing fake news, mata mo fake news. Lumabas yung mga tao. Nagpakita ng suporta, taga-Basico, kay Yormisco Moreno, kay Ma'am Chia Atienza, at ng buong Yormis Choice. Para bang gusto na lang, para bang sinasabi na ngayon na agad yung eleksyon. Huwag nang paabutin pa ng Mayo. Nakita nyo, mga kois, sawang-sawa na sila sa panggugobyerno nila, mga kois. Mega shoutout po sa ating lahat, mga kois, mga guys. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please follow, like, and share, and subscribe sa mga kois, mga guys. At pag-click din ng notification bell para update po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Komento po ng mga opinion o reaction sa comment section, mga kois, mga gayas. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Streets, we began to feel the fire.